Father's Day to me again. Hallelujah. Amen. So, God has the best plans for all of us. And we know God provides, God protects, but most especially, ang presensya ng Diyos talaga ang pinakamahalaga, mga kapatid. No? And lahat ng mga bagay na pinapahintulot ng Lord na mangyari sa atin, may purpose. It's all about His glory. It's all about yung magpakilala siya sa atin. No? Yung revealed knowledge, mag-grow tayo sa faith, no? Sa pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin yung mga problema. Ang mga problema ay oportunidad para tayo ay lumago sa pananampalataya at para tayo tumibay at nang sa gayon magamit tayo ng Panginoon. Amen. Kaya dapat ang lagi nating prayer is all about His will. Lord, let your will be done, not my will, but yours be done. At yun ay para sa glory lamang ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan muli natin ang Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon at pag-aaralan po natin ito ang title, mga kapatid, The Perfect Gift from Above. Amen? So, basahin ulit natin ang title, The Perfect Gift from Above. Yan. So, ang perpektong kaloob ng Diyos, no? Lahat po ng mga perpektong bagay na pinagkakaloob ng Diyos, syempre, ay may purpose yan, mga kapatid, no? At sino yung naiisip natin yung pinaka-perfect gift sa buhay natin? Yes. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. He is the greatest. He is the perfect gift for all of us, no? John 3:16, we know it says, God so loved the world that He gave. Diba? He gave His only begotten, ibinigay, no? At iniregalo sa atin yung buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, napakabuti po ng Diyos na sinasabi sa ating mga Kristiyano na sa Panginoong Hesus lang tayo kumapit, magtiwala sa araw-araw ng ating buhay. Hindi sa sarili natin, sa mga talento natin, hindi sa kung anong meron tayo, kung gaano ka dami yung laman ng bank account mo, or kung anong mga bagay na meron ka, hindi yun yung dapat kumpiyansa natin. Our confidence must be always in the Lord. Amen. At basahin po natin, mga kapatid, Santiago chapter 1 verse 14 to 17. James chapter 1 verse 14 to 17. Ang sabi dito, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Amen. Amen. Palintalihan po tayong manalangin. Our Father God in heaven, we thank you for this morning. We thank you, Lord God, for your mercy and your goodness are new every morning, Panginoon. Lord, may you continue to allow your Holy Spirit to move in our midst. May you continue, Lord God, to allow your Holy Spirit, Panginoon, mangusap patuloy, Panginoon, at aming tagapagturo, pangunawa, Panginoon, sa iyong salita. Ito nga po, Lord, na maitanim at tumimos sa aming puso. Panginoon, continue to search our hearts, Panginoon. Forgive us for all our iniquities, Panginoon. Forgive us, Panginoon, kung anumang mga bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa presensya mo, kami ay may buhay na pag-asa. Ikaw ang aming tunay na pag-asa, Panginoon. Salamat po, Ama. We bring back to you all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, si Santiago po, in-address niya yung mga Kristiyano about temptation. Sabihin natin, temptation. Ayan. No. So, sino dito inaamin niya siya yung natutukso pa rin? Amen. Because we are in the flesh. No? So, ina-address to ng Panginoon. Maraming aral ang Panginoong Jesus para tayo ay magwagi, no? Magtagumpay sa lahat ng temptasyon. Ang pagsubok po ay magkaiba sa temptasyon. Amen? So, wag natin mapagkamalan yung dalawa. Magkaiba ho yan. No? So, sinabi dito ni Santiago,
He reminds us, no, na yung mga temptasyon ay nandiyan sa paligid. Pero kung focus tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, matatanggap natin yung every good and perfect gift. No? Depende yan kung saan yung focus natin. Amen. Naalala niyo si Haring David? Yes. Meron dapat pupuntahan siyang laban. Tama? Yes. Pero anong ginawa ni Haring David? Hindi siya pumunta. Nagpahinga siya. Sabi niya sa kanang kamay niya kay Uriah, ikaw na lang. No? Kaya mo na yan. Yung sa mga leaders niya, sige, kayo na lang. No, dito na lang ako sa templo at magpapahinga kasi lagi naman tayong panalo eh. Parang ganun, di ba? Naging complacent, naging kampante. Ayan. So, minsan nangyayari din sa atin yung naging kampante tayo, pero hindi natin alam, nandyan lang ang temptasyon. Yes. So, naglakad-lakad, nagmasyal-masyal, ayan, si David sa templo. At meron siya napansing babaeng naliligo. No? So, on that time, kung napansin niya yung babaeng naliligo, ano dapat niyang gawin? Dapat umalis na siya, di ba? Yun eh. Pero nakita niya kasi, ang sabi doon, ang ganda nung nakita niya. Yan. Yan ang temptasyon eh. Diba? May temptasyon bang pangit? Hindi ka naman matitempt kung pangit eh. Tama? In lust of the eyes, makikita niya is, ang ganda. No? So, hindi siya umalis. Anong ginawa niya? Tinitigan niya pa. Pinagmasdan. Yes. Yan ang nangyari. No? Kaya sabi doon, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. At kung aatras tayo, ang sabi dito about doon sa tukso, kapag naaakit at nagpapatangay. Diba? Una, aakitin ka, tapos itatangay ka. No? Kumbaga parang nakalimutan mo na yung dapat mong gawin. Bigla kang nadaya. Yun. Ayun ang sinasabi na tukso. At dahil yun sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya dapat ang prayer natin, ang Lord lagi ang maghari sa buhay. Amen. Hindi yung sarili natin. Kasi pag sarili natin, there's temptation at mapapatulan mo yun. No? Kaya napakahalaga, napaka-crucial ng prayer, ng fasting, ng giving. Yes. Napaka-crucial ng devotion, yung time with the Lord, quiet time with God. Those are spiritual disciplines, no? Na inaalaw natin ang banal na Espiritu na siya patuloy na maghari sa atin. Amen? Yes. Araw-araw yun mga kapatid. We must be filled with the Holy Spirit. Araw-araw. Hindi yung isang beses sa isang linggo. Amen? Araw-araw dapat nagpapapuno tayo sa Diyos. Dapat nagsusurrender tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, anumang tukso na lumapit ay hindi tayo maakit. Amen? Amen. Ganun yun eh. Kasi sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Yes. Si Haring David na yun ha. Anong titulo ni Haring David? Anong bansag sa kanya? A man after God's own heart. Malapit talaga sa Diyos. Hari ng Israel. No? Pero hindi porket gano'n na pala ang level mo, ay matibay ka na. Hindi porket gano'n na pala ang level mo, ay pa-easy-easy ka na, complacent ka na, wala ka nang masyadong oras sa mga bagay na disiplina sa spiritual. Yes. Hindi pala gano'n. Yun ang matututunan natin. Because, paggising mo pa lang, pagmulat mo pa lang ng iyong mata, there's temptation na. Pagbukas mo pa lang ng cellphone mo, or ng TV, or paglabas mo sa bahay, pumunta kang palengke, bumili kang pandesal, there's a jungle of temptation everywhere. Yes. What should we do as Christians? Anong dapat gawin ng isang Kristiyano? We must be soaked in the presence of God. Amen. We must be always active in prayer life. Kapatid, how's your prayer life? No? Because yung prayer natin, yun yung nagdidirect sa atin. Yun yung mag-a-adjust ng mga bagay sa paligid natin para malakaran natin yung takbuhin na inilatag ng Diyos. Amen. Hallelujah. We always ask, di ba? Kapatid, kailan ka humiling o humingi sa Panginoon ng gabay? No?
O ang kumpiyansa mo ba ay sa sarili mo, na sa araw na ito yung mga gagawin ko, ganito, ganyan, pupunta ako sa ganito, bibili ako ng ganon. Ganon ba yun? O are you starting your day thanking God in prayer? Amen? So, mga ganong mga senaryo, mga kapatid, dapat lagi yun sa ating buhay. Dahil kung hindi, anong mangyayari? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Maraming pang-akit sa paligid. Amen? Sa cellphone, sa social media, maraming pang-akit yan. Lust of the eyes, lust of the flesh, then pride of life. No? At sabi doon, maraming naaakit at nagpapatangay kapag natukso ang tao sa kanyang sariling pagnanasa. Sino yung kalaban niya dito? Yan. Every day, kapatid, kalaban mo sarili mo. Yes. Isa sa pinakamatinding kalaban mo ay ano? Ang sarili mo. Yes. Yes. Sabi ng Apostle Paul, I have been crucified with Christ. No longer I shall live, but Christ lives in me. Yes. Sino yung naghahari? Sino yung nabubuhay? Diyos. Ang Panginoong Kristo, hindi na siya. Yes. Hallelujah. Tuwing kailan yun? Tuwing linggo? No. Every moment. Every moment, every step of the way, every day. Amen. Magpapuno tayo sa banal na Espiritu. Holy Spirit, I need you. Amen. Holy Spirit, help me in this situation. Always ask. Always let God be God of your life. Not you. You're not God. Kasi tingin natin sa sarili natin, okay tayo eh. Diyos tayo eh. No. We cannot control everything. Amen, mga kapatid. We are limited. Yung isip natin, kahit ano pang pinag-aralan mo, kahit marami ka pang pinag-aralan, limitado pa rin yan. Ang ating kaparaanan ay hindi katulad ng kaparaanan ng Diyos. Ang ating isip ay hindi katulad ng isip ng Diyos. Sobrang layo ng pagitan, parang langit at lupa. Amen. Kaya huwag tayong magpakampante. Huwag tayong maging parang mayabang. Ayan, yung pride, no? Na para bang alam na natin lahat. No, we are not God. No? Kaya nga, we need God every day of our lives. Amen? We ask for guidance. We ask for direction. Diba? Proverbs 3:5, it says, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Huwag kang mangahas. Sarili mong talino, sarili mong pananaw. No? Sabi, acknowledge Him in all your ways. Sabi sa verse 6, di ba? And He will make your path straight. Yes. Di ba? Ilalatag sa'yo ng Diyos eh, yung daang matuwid na itong dapat ang gawin mo. Amen. Amen. Kaya yung temptation, mga kapatid, everyday kalaban mo yung sarili mo. No? Sabi ni James, in-explain niya that each one is tempted at nakikarried away. Ayan, nakikarried away. Pastor, I know it's wrong, but it feels right. That's your feelings. And feelings, most of the time, it can be deceiving. Yes. Amen. Amen. Kaya nga dito nilagay yung utak, oh. Yes. Sa taas. Yung puso dito. Mag-isip ka muna bago yung emosyon mo. Isipin mo muna yung sasabihin mo, isipin mo muna yung gagawin mo bago ka ma-carried away sa emosyon mo. Amen. Wisdom. Ask wisdom from God every day. No? Ask guidance from God. No? Devotion over your emotion, mga kapatid. Hindi yung ating kasi sarili natin yan eh. Kalaban natin yan eh. Amen? The heart is deceitful above all things. According to Jeremiah.
Diba? The heart is deceitful. Jeremiah 10:17, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Sabi doon. Sinong makakaalam ng laman ng puso? Walang iba kundi ang Diyos. That's why you need to surrender every day. Surrender every plans na nais mong gawin ay dapat lagi taas mo sa Panginoon. Because there are temptations everywhere. You can be carried away by your own lust. Ano yung lust na sinasabi? Sa dictionary sabi doon, intense desire. Yung talagang maigting na sidhi ng damdamin. Diba? Yun yung lust. No? Kasi akala nila, lalo na yung mga kabataan, they are in love, no? 10 years old, boyfriend, girlfriend. Akala nila they are in love. But they are in lust because of their surroundings. There are a lot of temptations. There are a lot of unbelievers in their surroundings. Kasama na yung mga napapanood sa television. At kahapon nga, binaboy nila yung rainbow doon sa Quezon Circle. Naghalikan yung kapwa lalaki sa kapwa lalaki. That is viral in social media. Now, anong kalalabasan ng ating mga kabataan? They will do what they see. So what Christians must do is to stand firm in faith and teach our children the righteousness of God. Yes. Hallelujah. Rainbow is from God. No, Satan is destroying the meaning of that rainbow. Rainbow means the promise of God to Noah that He will never wipe away the earth again through flood. Amen. Yung ibig sabihin ng rainbow, promise yun ng Lord. Pero iniiba na nila yung kahulugan ngayon. Ang sinasabi nila, love is love. Parang maganda sa pandinig, no? Love is love. Pero sa Bible, God is love. Sa mundo, fall in love. Sa Bible, walk in love. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kang bumagsak. Nag-fall in love ako. Talagang bagsak ka. Kaya pastor, nag-fall in love ako eh. Babagsak ka talaga. Hindi. Ang sabi ng Bible, walk in love. Walk in the light. Amen. We are in the last days. Nagdo-double time. Nakita niyo? Yes. Globally, around the world, merong mga parada yan. Mga kapatid, we are in these times, no, na maraming, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Bakit? Iibahin nila ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Amen? Kaya, beware. Let us be conscious, be aware of what's happening sa ating bansa at sa galaw ng kaaway. You must have a discerning spirit. At paano tayo magkakaroon ng discernment, mga kapatid? You must be rooted in the Word of God. Amen. You must be filled with the Holy Spirit. You must surrender to God every day. Yes. Hallelujah. Para matalo mo ang sarili mo araw-araw. Amen? Nasabihin pa nila, true love wins. True love wins, no? Tapos maghahalikan sila and then naka-bad finger sa mga taong nanonood sa kanila. Is that love? No. Diba? Mga bata, 5 years old, mga ganyan. Alam na nila yun eh. Nakikita nila yun eh. Those influences are from the devil. Yes. Period. I say it bluntly. I say it brutally because that is based on the Bible. It's not love, it's lust. Amen, mga kapatid. Yun ay hindi totoong pag-ibig. No? Ang totoong pag-ibig ay yung pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin.
Amen. At kung totoong iniibig natin ang Diyos, gagawin natin kung anong kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandment. No? Ganun yan, mga kapatid. You cannot say you love God, but your lifestyle is against God. Hindi yun totoo. Amen? So, napakahalaga malaman mo, kapatid, maging aware ka sa mga temptation sa paligid mo. Kadalasan yan, yung lust. Diyan inaano yung laman mo eh. Lust of the eyes, lust of the flesh. Amen? So, sexual desires. No? Ang sabi doon sa Greek na word ng lust, epitomia. Yun yung sinabi doon, epitomia. Ibig sabihin yung lust, pagnanasa ng laman, simply refers to an intense desire. It can be sexual or it can be a strong want for anything. Yung tinatawag nilang cravings. Nagkikrave ako, para bang vampire na talagang crave na crave sa dugo eh. Amen, mga kapatid. Yan ang atake ngayon ng kaaway. In these last days, perilous time. This is a perilous time. Now, what the church must do is to influence, to have an impact to the community. Paano paraan? Mag-i-start sa pamilya. No? Kumbaga dapat meron kayong payong sa mga kabataan para hindi sila maulanan ng impluwensya ng sanlibutan. Ano yung payong na yun? Panalangin at katwiran ng Diyos. Amen. Hallelujah. Para hindi sila malunod sa mga kasinungalingan ni Satanas. Amen. At gagamitin niya ang mga sikat na tao dahil bakit? Sila yung ma-impluwensya eh. Tama? Sila yung ma-impluwensya. Pero we must always pray to God to use us mightily in every way, Panginoon. Diba? Magpagamit tayo sa Panginoon. Mag-surrender tayo sa Panginoon nang sa gayon malaman ang katotohanan na siyang magpalaya sa mga taong naalipin ng kasalanan. Amen. No? So, yun yung ginagawa ngayon sa paligid natin, mga kapatid. In other words, sexual lust is not the only kind of lust that is problematic. Problema ba to na dapat pag-usapan? Yes. Dapat ina-address to. No? Dapat alam ito. Inaaral ito dahil ito'y nasa Biblia. Ito'y dapat malaman nating lahat. That this is the problem. And we should address it with prayer, devotion, the sword of the Spirit, which is the Word of God. People are tempted when they allow their lusts. Ayan. Natutokso ang isang tao kapag pinahintulot mo. Huwag kang magmaang-maangan na hindi mo alam. Pinahintulot mo yan. Let's go back to Genesis. Adam and Eve. Ang Diyos ba yung naglagay ng ahas doon? Kung i-meditate mo yun, ang Diyos ba ang naglagay ng ahas doon? No. Hindi nga dapat makakapasok ang ahas doon eh. Kung hindi pinahintulutan ni Eva at ni Adan. May nagpapasok kasi. Amen? Kasi ang Diyos hindi ka naman tutoksoin eh. Hindi nanonokso ang Diyos. Mga kapatid, iba yung pagsubok, iba yung tukso. Yes. Ano pagkakaiba? Yung tukso, naka-atake yan sa laman mo. Sa pita ng laman mo, sa desire mo. Yung pagsubok, merong aral na tinuturo dyan ang Diyos. Magkaibang bagay yun. So bakit natutokso ang mga tao? Pinahintulutan mo eh. Amen? So halimbawa, mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, inad ka sa Facebook, alam mo naman yung ano niya,
yung intention niya, hindi maganda. Kilala mo siya bilang hindi talaga Kristiyano o ganyan. Inaccept mo naman. Sino nagpahintulot? Ikaw. Tama ba? Yes. Inaccept mo eh. No? Kunwari ka pa, napindot mo lang. Ay, sorry, napindot ko. Hindi unfriend mo kung talagang ayaw mo. Hindi eh. Pinahintulot mo eh. Kalaban mo sarili mo, hindi mo alam, unti-unti ka nang nakikirit away. Amen. Tapos nag-chat sa'yo. Hating gabi. Hi, thank you for accepting me. Kumain ka na? Diba? Re-replyan mo ba dapat yun o di-delete? Delete. Hindi, reply ako. Oo, kumain na ako. Ikaw? Diba, natatawa yung mga kabataan? Alam ko yan. Alam natin lahat yan, huwag tayong maglokohan dito. Bakit natin sinasabi to? For us to be aware that is temptation. Diba? That is the playground of the devil. One of the playground of the devil is social media. Yes. So you must be aware. You must have a discerning spirit. Amen, mga kapatid? Follow ka ng follow kung sinong vlogger. Maya-maya, parehas na kayo magsalita nun. Palamura yung vlogger. Kaya palamura ka na rin. You see the influence? It's just like yung hangin na dumaan sa iyo. Parang gano'n. Bakit? Pinahintulutan mo kasing pumasok eh. Diba? Sinong may kasalanan? Nung kay David, pinahintulutan niya? Yes. Kung nakita niya yon, at diba, sound mind si David dapat umalis na siya. Tama? Yes, yes. Pero pinahintulutan niya yung emosyon niya. Sino ba to? Beautiful. Diba? Sino yun? Laman niya na yun. Nawala na yung pagkahari, yung pagka-spiritual ni David. Bakit? Bakit sa tingin nyo? Sige nga. Bakit nangyari yun? Meron kasing pinapagawa ang Diyos, hindi mo ginawa. Yes. Pinapapunta ka dun sa laban, sa gera, hindi ka pumunta. Ini-invite ka ng Holy Spirit mag-pray, nag-cellphone ka. Yes. Ini-invite ka ng Holy Spirit mag-Bible study, mag-prayer meeting, umattend sa service, nag-cellphone ka. Sino nagpahintulot? Diba? Tapos kapag na-disgrasya siya, ginawa sa akin ito ng Lord. Sinisi mo pa ang Lord. Ikaw nagpahintulot niyan. Diba? Twice a week, thrice a week, lagi mong naririnig sa preaching na yung mga ganyan ay iwasan. Diba? Sobrang famous na sa Christian community nung ginawa ni Joseph na pag-iwas. Tama? Yes. Pero ikaw hindi ka pa rin natututo. Diba? Nandyan ka na naman. Tinutokso-tokso. Ayan. Diba? Gary B. Di na natuto. Yes. So, sino bang tagapagturo? Hindi ikaw. Huwag kang mangahas na malakas ka na. Hindi, kaya ko to. Pastor ako. Pastor ako, kaya ko to. Pare, niyaya kang kaibigan mo. Tara, punta tayo sa club. Kaya ko to. Hindi ako matetempt doon. Pumunta ka. Matetempt ka o hindi? Matetempt ka. Alam mo naman yung pupuntahan, pumunta ka pa. Yes. Alam mo naman kung anong meron doon eh. Pumunta ka pa. Pinahintulutan mo na mangyari yung sa'yo. So, sino ang sisisihin mo? Diba? Sino ang may kasalanan ng sarili mo? Alam niyo kung anong nangyari kay David? Nag-suffer siya. May consequences. Sabihin natin, consequences. Yan.
Merong mga consequences ang mga bagay na kasalanan. Yes. Pinaka-problema natin yan, mga kapatid. No? Kaya, nasa sa iyo. Ano yung kontrolado mo? Yung pagpapahintulot o hindi. Yung utak mo, yung isip mo, kontrolado mo kung ano yung tatambay dyan at kung ano yung palalayasin dyan. Kung ano yung mananatili at kung ano yung aalis. You have that authority. Yes. Meron ka nun. Ikaw, tingin ka ng tingin. Oh. Hindi magre-register talaga sa utak mo na yun at maaakit ka doon. Tama? Yun ang nangyari kay Haring David. No? So that is very problematic. Lalo na sa panahon natin ngayon. Di ba, mga kapatid? People are tempted. At pinapahintulot nila yon. At nagkakaroon sila ng intense desire. Yan. Ang trabaho ng Diablo, parehas pa rin. Naparito siya para magnakaw, pumatay, at magwasak. Unti-unti yan. Una tutuksuhin ka niya. Oh. Hindi na tayo natuto doon sa pinakita ng Panginoong Jesus, doon sa ilang. Dapat doon tayo matuto eh. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng mumutawi sa bibig ng Diyos. Dapat ganun eh. Firm. Meron ka talagang matibay na pundasyon, mga kapatid, para hindi ka mag-carried away. No? At kapag pinahintulutan ang tukso, anong mangyayari? Tatambay yon sa isip mo. Ayan na. Andyan na yung laban. No? So ngayon, sasakupin yan yung katwiran ng Diyos, papalitan ng kasinungalingan. Sabi nung ahas kay Eva, sinabi ba ng Diyos na ganito, ganyan? Di ba may question mark? Ayan, magkakaroon ka na ng question mark sa isip mo. Na parang, oo nga no, mapapaisip lang ganyan, tapos nadadaya ka na pala. Bakit? Pinahintulutan mo eh. No? Kaya, let us always pray to God to examine our hearts. Ang ganda ng prayer ni David eh. Lord, search my heart. Laging ganoon sa Panginoon. Panginoon, siyasatin mo ako. Panginoon, magtagumpay nawa ako. Muli, sa araw na ito, una sa aking sarili, sa mga pagnanasa ng laman. Amen, mga kapatid. Dapat we always check our hearts. Pinapacheck natin yan lagi sa Panginoon. Kung ang isang tao, pinahintulutan niya yung pita ng laman, ano ang kasunod kapag pinahintulutan? Aksyon. Aksyon na yan. Sabi ni Haring David, patawag mo yung babaeng yon. Yung nakita kong naliligo na yon. Secret lang natin to ha. Huwag mong sasabihin kay Uriah. Ayan. So, iba't iba ang sikreto ng mga tao. Pwede yung sikreto mo ngayon, magpapahiya sa'yo someday. Pero kung ang sikreto mo, you always pray, yan ang magpapaunlad sa'yo sa pananampalataya. At maitataas ang Diyos sa buhay mo. You pray in secret, you give, you fast in secret. No? Pero nung panahon yun, ano yung sikreto ni David? Meron siyang sinisikreto. No? Patawag mo yun. Anong pangalan nun? No? Bathsheba. Kaya pala naliligo siya kasi Bathsheba. Nahilig siyang maligo talaga. No? So yun. Nakita ni David. At inaksyonan niya. Kasi pag inalaw mo, pinapasok mo eh. Katulad kay Eva at Adan. Inalaw niya. Pinapasok yung ahas. Nakipag-usap pa. Nakipag-chat pa. Madaling araw na, nag-chat pa kayo. Tapos bukas late ka sa service. May service pala. Wait lang, may service kami BRB. Be right back. Diba? Late ka na. Bakit? Pinapasok mo eh. Nakipag-usap ka pa dun sa ahas. Oo, hindi yan mukhang ahas. Pogi yan o maganda yan. Ang itsura niyan. Pero sa loob, ahas.
No? Si Bathsheba maganda, di ba? Oh. Pero ginagamit na vessel ng kaaway. Na yung kaaway, si Satanas, yun ang ahas. Tama? So nakausap, sabi ni Haring David, what's your name? Diba? Ganyan eh. Nag-usap sila, inulaw niya, and then, yung intense desire, yung lust, it happened. Amen? So according to statistics, teenage pregnancy is getting higher and higher and higher every year. Yes. Why? Because of immorality in social media. Yes. Because of influencers that are unbelievers and do not praise Jesus Christ. Dami yan. At mismong, yung nasa loob ng pamilya, yun din ang kanyang influenza. Alam niyo ba kung bakit tinawag yung sipon na influenza? Because it is virus. Madaling kumalat. Yes. Nakita niyo mga kapatid, simple lang ang tentasyon, pero magwawasak ito ng mga pamilya at komunidad at kayang wasakin niya ng isang bansa. Yes. We must be salt and light, meaning we must preserve our country with the righteousness from God. Yes. We don't allow any unrighteousness to enter our family. Amen. We should lock it out with prayer and devotion and fasting and giving unto God. That's how we battle, mga kapatid. Ganun lumaban ang Kristiyano in accordance to God's will, not our will. Amen. Pero dahil nagpakampante si Eva at si Adan, ganyan din nangyayari kay David. Nakapasok. At maraming nanakaw. Di ba? Ganyan yan eh. Pag nakapasok na, nanakawin niya yan. Nanakawin niya yung mga katotohanan ng mga narinig mo. Hindi. Kontrabida yan si pastor. Kontrabida yung elders niya dyan. Sige. Pag-ibig na nga yan. Halikan mo. Yun yung nakikita nila sa kapaligiran. Diba? Nagkalat yan mga kapatid. So, we must be active in righteousness, in prayer, in devotion, mga kapatid. That's how crucial it is. Dahil kapag nakapasok na yung mga yan, yung mga influenza na yan, sinabi ni Santiago, noon pa man, yung desire na yan, sabi sa verse 15. Ano sabi sa verse 15? Atras. At ang pagnanasa na yan, kapag naitanim, bakit naitanim pumasok eh? Naitanim sa puso ay nagbubunga. Anong bunga? Kasalanan. Saan nagsimula? Temptasyon na pinapasok. No? Nagbubunga ng kasalanan kapag nakapasok yung pagnanasa. At ang kasalanan, pag lumaki sa hustong gulang, nagbubunga ng kamatayan. Grabe. Yes. Akala mo maliit na bagay lang yun. Akala mo inaccept mo lang siya basta sa social media, sa Facebook. No? Pero siyempre pag inaccept mo na yun, friends na kayo, tama? Yes. Friends na kayo, tapos yung mga post niya, hindi mo alam, little did you know, na nakaka-influensya na sa'yo. Yan. Tama, mga kapatid? Yes. So yan, alam natin yung atake. Ito, sinabi ni Santiago, ganito umatake. Si Satanas una, unti-unti yan. Puro pandaraya, puro mabulaklak, puro mga ganyan yan. Ano ang kontrolado natin? Kung papapasukin o hindi. Kung papansinin o hindi. Yung mga papansin, huwag niyong pansinin. Hallelujah. Focus ka sa Lord. Maraming papansin dyan sa mundo. Huwag mong pansinin. Hindi yun ang laban. Doon ka pumunta sa laban, luhod. Sa panalangin. Sa presensya ng Diyos. There is hope. Mga kapatid,
For us to have that breakthrough, God will break you. Alam mo ba't na broken heart ka? Pinapasok mo eh. Hindi naman pala kalooban ng Lord eh. I'm not just talking about a relationship with like boyfriend, girlfriend. It talks about as well when you chose your career Yes. and every decision of your life. Yes. Amen, mga kapatid. So, sinabi ni Santiago, ganito umatake ang temptasyon. At pag lumaki na yung kasalanan na yan, magdudulot ng kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Mahihiwalay ka. Malalayo ka sa Diyos. Yes. Hallelujah. Yan po ang nangyari. Dapat matuto na tayo. Ganyan ang nangyari mula pa noon. Panahon pa lang ni Eva at Adan. Dapat matuto na tayo. Pare-parehas lang ang atake ng Diablo. Iba-iba lang ng itsura. Pero pare-parehas lang ng pakay. No? Kaya kapatid, be cautious. Have a discernment. Have a discerning spirit. No? Sinabi ni Santiago na dapat maalaman natin, ma-recognize natin na yung bagay na yan para hindi tayo magkasala ng tuloy-tuloy. No? Bakit tayo nagkakasala? Dahil inalaw mo na pumasok ang temptasyon. Yes. Ulitin ko, bakit nagkakasala ang tao? According dun sa binasa natin, dahil inaalaw mo, pinayaagan mo na pumasok sa iyo ang temptasyon. Doon ang punot dulo ng kasalanan. Yes. Hallelujah. Diba? Yung ginawa ni Santiago dito, root cause analysis eh. Diba? Nagkaroon siya ng root cause analysis kung saan ba talaga nanggagaling yung kasalanan na yan. Doon naman pala. Tutoksohin ka. At kapag pinapasok mo, pinayagan mo yung tukso na yan, doon palang magbubunga ng kasalanan. Kaya sabi, we sin because we allow ourselves to be carried away sa sarili nating pagnanasa. Huwag tayong maging makasarili. No? And then, we succumb to temptation. Ang sabi ni James, ang warning ni James sa verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. DOCGM, huwag tayong padaya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. No? Huwag tayong padaya sa mga bagay sa sanlibutan. Yung nakikita mo sa social media, karamihan dyan, kasinungalingan ni Satanas. Yes. Impluwensya ni Satanas. Ano ito? Utos ito. Huwag kayong padaya. Inuutosan tayo ng Panginoon. Paano tayo hindi madadaya? Dapat alam mo ang katwiran ng Diyos. Amen. Alam mo yung standard of righteousness. No? Oo, tama. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tama? Yes. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yan ang totoo. Bakit? Dahil hindi naman lahat ng tao tumatanggap kay Kristo. Amen, mga kapatid? Totoo naman lahat ng tao mahal ng Diyos eh. Hindi natin dinidiscriminate yung mga LGBTQ+, QIA, diba, XYZ. No. We love them as Jesus loved us. Pero yung ginagawa nila na labag sa kalooban ng Diyos, lalo na yung ginawa nila sa kasal na sagrado, hindi natin pwedeng payagan yon. Yes. Amen! No? Katulad the days of Elijah, siya na lang ang natitirang nakatayo sa katotohanan. Pero hindi siya pumayag sa mga bulaang propeta na makapenetrate sa kanya. Anong ginawa ng Diyos? Kumilos ang Diyos sa buhay ni Elias at napahiya yung libo-libo o daan-daang mga propetang kalaban niya na sumasamba kay Baal. No? Kahit ikaw lang ang nag-iisa sa pamilya na Kristiyano at lahat sila'y mga pagano, tumayo ka sa pananampalataya. Kapatid, huwag mo silang hayaang makapasok, maka-impluwensya ng mga bagay ni Satanas sa buhay mo.
Yung mga kamag-anak mo, mga pinsan mo, tito, tita mo, kung alam mong unbelievers yan, you must be salt and light. Amen. Hallelujah. Diba? Kung ikaw ang nilagay dyan sa pamilya mo, kahit nag-iisa ka lang, kayang-kaya ng Panginoon yan. Amen. Amen. Lumaban ka. Sabi mo sa katabi mo, lumaban ka. Amen? Laban sa pananampalataya. Yun ang laban natin eh. Not physical. Mga kapatid, sabi spiritual realms. Yung mga principalities, andyan yan sa paligid, palibot-libot. At nakakapasok na, di ba, sa ating mga mambabatas. That's why we must always pray for our leaders, for our government, na magkaroon ng standard ang batas natin. And the standard must be the Bible. Amen. Yun dapat yun eh. Kaya maraming tao were considering that possibly God was responsible for tempting them. Yung iba na walang pangunawa, iniisip nila ay siguro ang Diyos ang nagtukso sa kanila. Kaya sila nagkaganon. Yung mga walang pangunawa, di ba? Yun nga mismong nagkasala eh. Parang magkwa-question pa sa Diyos eh, Lord, bakit mo naman hinayaan magkaganito kami? Sino pumayag? Ang Diyos? No. Maraming ginagamit sa iyo ang Diyos na tao, nagpapayo sa iyo, kinokorek ka, pero ikaw naman na-offend ka. Diba? Tapos ngayon, ko-question mo yung Lord, bakit mo inalaw sa akin to? Ikaw ang nag-allow. You must realize your sin. Kasi kapag hindi ka nagkaroon ng reflection na ikaw ang may kasalanan nun, hindi ka aamin sa Diyos. Yes. Hindi ka magko-confess sa Diyos at hindi ka malilinis ng Diyos. Yes. Pero kung ikaw sa sarili mo, alam mo, narinig mo, yung katwiran ng Diyos na talagang ikaw yung may kasalanan, ikaw yung nagpahintulot, lapit ka sa Panginoon. Dahil may buhay na pag-asang ipagkakaloob sa iyo ang Diyos. He will transform your life. It's never too late for Jesus. It's never too late for God to work in your family, to work in this ministry, to work in this community, to work in this country. It's never too late for Jesus Christ. He's just waiting for Christians to stand in their ground and to proclaim the righteousness of God. Amen. Hallelujah. That's why we are in the SOG. We are members of SOG. Why? The vision is to penetrate this city. Yes. Hallelujah. To make this city the city of God, the true living God. Yes. Hallelujah. Amen. We must participate. We must cooperate in the vision of God that has vested to the leaders in SOG. Hallelujah. Jesus. Dahil kapag hindi tayo pumunta sa laban, bawat isa sa atin malulunod sa tukso. Pili ka kapatid, punta ka sa laban o malunod sa tukso. Sabi mo sa katabi mo ulit, lumaban tayo. Amen? Huwag kang padaya. Ayan sabi, huwag kayong padaya. Huwag kayong paloko. Sa mundo, marami talagang loko-loko. Tama? Maraming manloloko. Sabi nila, 2 tao lang sa mundo, yung manloloko at yung nanloloko eh. Sabi ng Bible, huwag kang paloko, huwag kang padaya. Papuno ka lagi sa banal na Espiritu every day. In prayer. Amen, mga kapatid. James 1:13, anong sabi niya rito? Huwag sabihin ni numan, tinutokso ako ng Diyos. Huwag mo sabihin yun. Kapag siya'y dumaranas ng pagtukso o pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Maliwanag? Yes. Hindi nanunokso ang Diyos. Yes. Sino yung nanunokso? Si Satanas. Diba? Huwag mong ma-misinterpret yan, kapatid. Ang Diyos nga ang mag-aahon sa iyo eh. Amen. Diba? Dahil nilubog ka ng tukso ng kasalanan. Para bang kumunoy. Ang Diyos ang mag-aahon sa iyo. Kaya huwag mong sabihin,
Dahil Lord, tinalaw mo to, kaya nangyari sa akin to. No! That is incorrect. Diba? Hindi yun totoo. So, some people, ganun yung thinking nila. Pero kinorek sila ni James. Ano? Kinorek sila. Huwag niyong isipin, tinutokso kayo ng Lord. Ang gawin nyo, lapit kayo sa Panginoon, humingi kayo ng tawad at ask wisdom. Amen. Para maayos ang buhay mo. Sino dito ang gustong maghingi ng wisdom sa Lord? Amen. Amen. No? Napakahalaga niyan, yung guidance of the Holy Spirit, Yes. yung direction, yung fresh revelation from God. Napakahalaga niyan sa ating buhay, araw-araw, mga kapatid. Si Santiago, he affirms there that no one should say God has tempted him. Dahil hindi naman ganoon ang Diyos. We should recognize ang ating ginawang kasalanan ay nanggaling mismo sa ating sariling pagnanasa. Yes. Ano nangyari kay Haring David? Lumapit yung propeta ng Diyos sa kanya. Nagkwentuhan sila. No? At yung komento ni Haring David doon sa kwento sa kanya ni Prophet Nathan, sabi niya, yung lalaki na yan, dapat namatay yan! Hindi niya alam yung tinutukoy doon sa kwento ay siya. Di ba? Kahit siya, alam niya yung katwiran ng Diyos na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan Pero na-realize niya, yung mensahe ni Prophet Nathan, ako yun Yes. Na-realize niya, di ba? Yes. Kapatid, walang mali sa realization. Doon mag-uumpisang itama ng Diyos ang buhay mo. Amen! Hallelujah! We must always have that reflection, realization, recognize Yes. that you have sinned against God, and it will start to flow like a rivers in the desert, mga kapatid. Kahit sa mundo ng kawalan, magkakaroon ng oasis dyan, magkakaroon ng pag-asang maayos ang buhay mo. Kapag talagang lumapit ka sa Panginoon na may pag-amin at may pagsuko. Kaya kapatid, huwag kang sumuko Yes. sa mga pagsubok ng buhay. Pero sa araw-araw, dapat ikay sumuko sa ating Panginoong Diyos. Amen! Amen! We should recognize, always mga kapatid, magkaroon tayo ng examination sa puso natin. Pasiyasan tayo sa Diyos. Yes. No? We should recognize na on the other hand, ang daming biyayang nakalaan ang Diyos sa araw-araw. Huwag mong pansinin ang mga tukso. Kasi kapag pinansin mo ang mga tukso, hindi mo makakamtan at matatanggap ang mga pagpapala mula sa Diyos. Diba? Pili ka, tukso o pagpapala. Yan yung ino-offer sa araw-araw Pipili ka lang Dapat yung choices mo ay tama, makatwiran, ayon sa salita ng Diyos. Amen. Because your choices today will affect your tomorrow. Yes. Amen. So, ni-remind ni James, yung mga tao, no? Kasama na lahat, maging Kristiyano o hindi Kristiyano, yun ang audience niya that every good and perfect gift is from above. Merong nakaraang mga regalo ang Diyos sa atin na perpektong kaloob niya para magamit sa buhay natin at maluwalhati siya. Yun ang dapat nating matanggap at wag nating pansinin at wag nating papasukin ang mga tukso sa buhay. Amen? Ang papasukin natin ay ang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Palagian sa ating mga desisyon. Hallelujah. Amen. So kaya sabi, specifically, sabi doon, James 1:17. Balik tayo. Ang lahat, pag sinabing lahat, walang pagkukulang yan. Amen? Lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagdudulot ng bahagyamang pagbabago. Bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Walang pagbabago sa Diyos. Siya'y mananatiling Diyos. Amen. At siya'y kaliwanagan magpakailanman. Yes.
Amen? So, because He is the Father of lights, no? Father of lights, Ama ng kaliwanagan, ang Diyos. Yun ang binasa natin. Walang anumang dilim sa Kanya. Kaya nga pag lumapit ka sa Diyos at madilim ang buhay mo, biglang magliliwanag yan. Bakit? Dahil siya ang tunay na liwanag. Amen. Amen? Kaya nga, from darkness into His marvelous light. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Kristo. Amen. Kaya sabi, hindi siya nagbabago. He does not waver. No? From His goodness. So, we can count on Him. Magpapagkatiwalaan ba ang Diyos? Amen. Yes. Maasahan ba natin ang Diyos araw-araw? Yes. You can count on Him. He is good. He never changes. He provides us with every good and perfect gift. Mga kapatid, yun ang gusto ng Diyos. Pagpalain tayo. Nang sa gayon, which comes from Him, na matanggap natin yung mabuti na kaloob niya. Nang sa gayon, hindi tayo matukso. Yes. At makalakad tayo na nang-aayon sa Kanyang kalooban. No? Kaya sabi, Matthew 4:1. Anong sabi sa Matthew chapter 4, verse 1? Pagkatapos, anong sabi doon? Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Sino nag-direct? Yung Espiritu, papunta sa ilang. Tama? So, anong ibig sabihin nito? He doesn't tempt us. Hindi nanunukso ang Diyos. Certainly, the Holy Spirit led Jesus into the wilderness to be tempted. And Jesus told His disciples to pray that the Father would not lead them into temptation. Ano yung guidelines ng prayer? Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Aba, nakakalimutan nyo na ata. Matthew 6:13. Anong sabi dito? At huwag mo kaming hayaang matukso. That's the prayer. Lord, turuan mo kaming maging matalino, huwag kaming madaya, huwag naming mapapasok yung mga tukso sa paligid. Kundi, ano ang prayer? Ligtas mo kami sa masama. Capital M. Sino yung binabanggit na masama? Si Satanas. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Yun po ang binabanggit ng Panginoon. Pinakita ng Diyos sa atin nung siya'y tinukso, siya'y nagwagi at nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi dahil siya'y si Jesus, kasi nga 100% human siya nun eh. Nung panahon na yun eh. Amen. Natutukso siya, di ba? Sabi nga, nabasa natin, nauuhaw siya, di ba? Napapagod siya. Pero, napakita sa atin ng example ng Panginoong Kristo na dahil sa pananampalataya sa Diyos, kaya nating magtagumpay sa bawat tukso sa paligid. Amen! Amen! Kayang-kaya. Depende yun kung i-aalaw mo ang Holy Spirit. Ano yung sabi? Matthew 4:1, andun ang Holy Spirit. Tama? Yes. Bakit nandun na yung Holy Spirit? No? Ano ba sabi? Anong nangyari sa Matthew chapter 3? Andun si John the Baptist, nasa Jordan River. Anong ginawa ng Panginoong Kristo? Tinupad niya. Nagpabautismo siya. Yes. Bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. Nagsalita ang Diyos Ama sa kalangitan, ito ang anak kong lubos na kinalulugdan. Yes. Hallelujah. Sinunod niya yung kalooban ng Diyos at dinirect siya ng banal na Espiritu. Amen? Pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, lalo kang ididirect ng banal na Espiritu Yes. sa mga laban na kayang-kaya mong mapagtagumpayan. At nandoon ang gantimpala pagkatapos. Yes. Amen? Kaya sabi doon, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. Amen. Amen. Ulitin ko, tapat ang Diyos. Amen. Yes, hallelujah. At hindi niya ipahinuntulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito. At ng paraan, ano ibibigay? Lakas at saka paraan. Upang
magagamit mo para magtagumpay ka? Ano pa? Kaparaanan mula sa Diyos. Instruction mula sa Diyos. Yes. Hallelujah. Game plan mula sa Diyos para ikaw ay magwagi. Amen? Maliban na lang kung hindi ka kasi nananalangin. Hindi mo talaga matatanggap. Yes. Sabi pa ni Santiago, dyan sa chapter na yan, yung chapter 4 na yan, diba? Hindi kayo nakakatanggap kasi hindi kayo humihingi. Yes. Hallelujah. Amen? You do not receive because you do not ask. Hindi kasi nananalangin eh. Alala ka ng alala, hindi ka naman nananalangin. Reklamo ka ng reklamo, hindi mo naman dinadala sa panalangin. You do not receive because you do not ask. Yun po ang sabi. Kaya sabi, never does He Himself tempt anyone. Hindi nanunukso ang Diyos. Siya pa nga ang nagbibigay ng paraan sa iyo para mapagtagumpayan mo yung mga bagay na ginawa ni Satanas sa iyo. Amen? Kaya sabi, this is another evidence na ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay tunay nga na sa Diyos nang gagaling. Yung kalakasan, yung talino, di ba? Wisdom and knowledge, kasama yan, kaparaanan ng Diyos, di ba? At bibigyan ka pa ng Diyos ng mga makakasama, di ba? Yung mga tao sa paligid mo na tutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo yung mga bagay na ginawa ng diablo. Amen, mga kapatid? Yes. Jesus is no stranger to temptation. Ang Panginoon, tinukso siya in every way. Yes. Amen? Yes. Tinukso siya. Isipin mo, 40 days, 40 nights sa wilderness? No? He was tempted. Si Jesus, tinukso siya. Pero hindi niya hinayaang makapasok Yes. ang tukso. Hebrews 4:15. Yan, matatapos na tayo. Sabi doon, ang ating pinakapunong paring ito, sino yun? Si Jesus, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad din natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Yes. Amen. Hallelujah. Amen? Because by faith lagi yung pinahiran ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Nag-rely siya sa Holy Spirit. Dumepende siya sa Holy Spirit. No? Naging aktibo siya sa panalangin at natupad niya ang kalooban ng Ama hanggang sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya sabi, He is without sin kahit natukso siya sa lahat ng paraan. And one of those good and perfect gift, kaya nga the greatest gift in all our lives, is none other than the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. The greatest gift, mga kapatid, na pwedeng ma-receive ng isang tao ay ang Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah. The presence of God Himself. Kaya anong sabi? Hebrews 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit. Lumapit! Lumapit! Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag. Yan o, perfect gift yan eh. Yes. Good and perfect gift. Makamtan natin ang habag at ang pagpapala ng Diyos na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mag-atubili. Lapit agad sa Panginoon. Iwas sa tukso at lapit sa Panginoon. Yun po ang sinasabing mensahe sa atin sa araw nito. At ngayon, ang nais ng Panginoon, we must have an anointing service. What do I mean? We must continuously invite the Holy Spirit Yes. in this place, in our hearts. We must have an examination of our hearts before God. At makaka-receive tayo ng double portion, double anointing. Dahil that's one of the good and perfect gift ng Panginoon. Isa yan sa binabanggit na pagpapala. Ang anointing, ang banal na Espiritu. No. I want to invite you, DOCGM,
as we sing this song, no, let us pray, and I want to invite each and every one of us for us to have an anointing. Double portion, double anointing. That is God's will today for all of us. Ang kalooban ng Panginoon, matanggap mo ang pagpapala. Ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay ma-refresh. Ikaw ay magkaroon ng perpektong kalakasan para magamit ka ng Panginoon sa Kanyang inihandang mga plano sa buhay mo. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Let us all rise. Let all stand before the presence of God. Yes, Lord. Here we are, Panginoon. Here we are, Panginoon. Lord, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. We are here, Panginoon, because of you. Hallelujah, Lord God. We thank you. We give you praise, Lord. We give you glory, Panginoon. Sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming kamalian, pagkukulang, Panginoon, Lord, niyakap mo kami. Tinanggap mo kami. At patuloy mo kaming minamahal, Panginoon. Lord, ikaw ang tunay na Diyos na siyang patuloy na umihibig sa amin. Tunay nga, sa iyo nang gagaling ang lahat ng mabuti at perpektong kaloob. And yes, Lord God, we know nais mong pagpalain ang bawat isang narito. Yes, Lord God. At nais mo, Panginoon, na kami ay tumanggap ng double anointing right now, Panginoon, so we can stand our ground. Jesus Christ is our holy ground. And in the name of Jesus, we will conquer every evil desires, every evil things in this world. Yes, Lord, maghari ka, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na tunay, Panginoon, na siyang may magagawa sa buhay namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We thank you, Lord. Kaya kapatid, it's between you and the Lord. Yung mga bagay na tukso ng kaaway sa iyo, right now, you have the power, you have the authority na wasakin ang gawa ng Diablo at maibalik sa iyo yung mga ninakaw ng Diablo sa oras na ito. Right now, between you and the Lord, declare that you are in Christ, that you believe in the Lord Jesus Christ, that by faith, you are more than conqueror. Kapatid, ang nais ng Panginoon na gawin natin ngayon, una sa lahat, magpasiyasat tayo sa Kanya. Nang sa gayon, malaya ang banal na Espiritu na makakilos at ma-anoint ang bawat isa sa ating narito. Hallelujah. Yes, we were